presentasyon patungkol sa wikang akademiko. Ano nga ba ang wikang akademiko? Ang wikang akademiko ay ang partikular na uri ng wika na ginagamit ng mga institusyon ng pag-aaral, pananaliksik at pagsasalita ng mga eksperto sa iba't ibang larangan. Ito ay may tiyak na istruktura, bokabularyo at estilo na naglalayong maghatid ng impormasyon sa malinaw, tumpak at profesional na paraan. Paano nga ba ito nakikita sa tunay na senaryo? At kung iyan ang iyong katanungan, panuorin ang aming dula-dulaan patungkol sa wikang akademikong teksto. Magandang hapon, Binibining Kutisyo. Magandang hapon din aking mga estudyante. Sige, umupo muna kayo kung saan niyo gusto para masimulan na natin ang ating klase. Maraming salamat po, ma'am. Sige nga, kung meron kayong natutunan sa ating nakaraang aralin, patungkol saan na ba ito, Miss Castañares? Ang aking po natutunan sa nakaraang aralin ay patungkol sa cell at ang organelles nito. Mahusay, maaari ka nang umupo. Maraming salamat. Ikaw, Mr. Kalipayan, ano ba ang cell para sa iyo? Ang cell po, ma'am, ay ang basic unit of life. Kung wala ito, wala tayong makikita at hindi tayo matutuwa. Magaling, Mr. Kalipayan. Ikaw, Mr. Ponchoso, magbigay ng dalawang halimbawa ng organelle ng cell at ang function nito. Isang pong organelle ng cell po, ma'am, ay ang mitochondria na kung saan ito ay gumagawa ng enerhiya para sa cell at ang cell membrane po, ma'am, dahil tinatawag itong semi-permeable dahil ito ang nagdesisyon kung anong macromolecules ang makakapasok sa cell. Maraming salamat, Mr. Ponchoso. Ang tatalino talaga ng aking mga estudyante. Mukhang marami kayong natutunan sa ating aralin. Sige, magpatuloy na tayo sa ating diskusyon. Sige nga, kumuha kayo ng mga kwaderno at isulat nyo ito. Mr. Kalipayan, Pwede po bang pagkasend ko lang sa GC, ma'am, para makikita po ako? ipapasa ko naman ito sa ating PC at ikaw na bahala na Maraming salamat po, ma'am. At dito nagtatapos ng ating klase. Meron ba kayong katanungan? Mga hindi naintindihan o mga may lasting reaction? Wala po, ma'am. Kung wala, sige, pwede na kayong umuwi. Paalam sa inyo mga estudyante. Paalam din po, Binibining Kutisyo. Oh, bago kayo umuwi, magsiupo muna kayo. Magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin at dahil tatlo lamang kayo, iisang grupo lang kayo, ha? Sige po, ma'am. Ang takdang aralin ninyo ay gumawa kayo ng research paper patungkol sa cellular respiration at photosynthesis. Pati na rin mga ori nito. Okay lang ba ito sa inyo? Opo, ma'am. Kailan po ito ipapasa, ma'am? Maraming salamat sa tanong mo, Mr. Kalipayan. Sa Mercury sa susunod na linggo. Okay lang ba sa inyo ito? Yes po, ma'am.
hapon po, Binibining Kritisyo. Magandang hapon din sa inyo mga estudyante. Ano ba inyong sadya? Naparito po kami upang ipacheck po ang aming paper dito po sa cellphone kung okay na po ba ito. Ito din po yung nagawa namin sa PPT namin kung pwede na po ba ito. At ito naman yung nagawa ko. Maayos sa inyong paggawa. Ngunit gusto ko malaman kung meron ba talaga kayong natutunan sa inyong ginawang research. At may mga tanungan akong gusto kong masagutan niyo. Okay po ma'am. Kailan po ba ito? Di ba tapos na kayo sa inyong research? Kaya ngayon mismo magde-defend na kayo. Sige po ma'am. Magandang hapon, Binibining Kritisyo. Ako po si Alexi D. Ponchoso At ako po si Versus Jane Picos Miaras. At ako si Kawitwang Kurt Alino. At ito ang aming research paper patungkol sa Photosynthesis. Cellular respiration. at ang mga uri nito. Ko, Mr. Kalipayan, ano ba ang importansya ng photosynthesis? Ang importansya ng photosynthesis, ito ang nagbibigay ng oxygen sa ating atmosfera. Ito ay gumagawa ng pagkain sa mga halaman at pagkain na rin sa mga tao. Ito ay nag-a-absorb ng carbon dioxide sa ating kapaligiran. Okay. So, Mr. Ponchoso, ano naman ang pagkakaiba ng light-dependent at light-independent reaction, pati na rin ang pagkakaiba ng anaerobic at aerobic respiration? Ang light dependent po ay nangangailangan ng liwanag sa araw at ito ay gumagamit ng macromolecule na H2O o tubig upang gumawa ng oxygen. At ang light independent naman po ay hindi gumagamit ng liwanag ng araw at gumagamit ng CO2 o carbon dioxide upang gumawa ng glucose. At ang anaerobic naman po ay hindi nangangailangan ng oxygen dahil ito ay breakdown niya po ang glucose upang gumawa ng CO2. At ang example po nito ay ang fermentation. At ang aerobic naman po ay gumagamit ng oxygen upang gumawa ng enerhiya o ATP na tinatawag ding adenosine triphosphate. Oh, magaling at marami kayong natutunan sa inyong research. Ibibigay ko na lang ang inyong resulta sa mga susunod na araw. Ngunit, hindi ako nangangako na malaking marka ang inyong pagkuha. Kaya maghintay kayo sa resulta. Yun lamang, paalam. Paalam din po, Binibining Kritisyo. Anunsyo. Magandang gabi sa lahat. Ipinapaalam ko sa inyo na lumabas na ang resulta ng inyong research paper. Ang nakuha ninyong marka sa aking ginagawang proyekto ay 96. Ito ang aking napuna base sa aking nakita noong kayo ay nagsagawa ng research defense. Mahusay at tatagpumpayan ninyo ang inyong ginawang proyekto. Ang mga may katanungan o nais magpalinaw tungkol sa kanilang resulta ay maaaring lumapit sa itinakdang oras ng konsultasyon. Paalala sa basahing mabuti ang mga puna sapagkat ito ay makatutulong sa inyong akademikong pag-unlad. Maraming salamat at ipagpatuloy ninyo ang pagsisikap sa inyong pag-aaral. At yun lamang ang aming dula-dulaan patungkol sa wikang akademiko.